Kung po sa currency at the rate of exchange at the time of remittance, dito tayo nagkakaproblema, dito may malaking issue. Kasi ang nangyayari, pag yung remittance dumating sa Pilipinas to the agency at kukubrahin na ng pamilya or itatransfer ng agency sa bank account ng pamilya dito, hindi na susunod kung ano yung dollar exchange rate at that very moment. Ang nagde-decide ating agency, paano nyo? Sige, Attorney Iris Bagilat, taga-saan po kay ma'am? At Association of Licensed Money Agencies po. Sige po ma'am. Sir, actually, you solved that problem. You did solve that problem? You solved that problem in the Magna Carta. Okay. You solved it because nagpapaikot din po kami ng aming information campaign in the association as well as our members. And ito po, one of the things is the self-allotment, the other is the actual bank rate. Because in the provision of the Magna Carta, it's already stated that the money agency has to use the actual bank rate at the time of exchange. Hindi po pwedeng may unofficial exchange rate, wala po dapat mga unnecessary deductions. May requirement pa po sa Magna Carta that it has to be informed to the allottees na ito po yung exchange rate na ginamit that day. So the best thing is to compare it with the bank being used, kung yun po ba talaga ang published. So it's very specific and it's very clear, and you've solved that problem plaguing, Yes, unfortunately, na-solve na po. Doon sa Magna Carta. Sa Magna Carta po. Kaya nga, pero sa ngayon, paano po yung proseso? Pag halimbawa yung isang seafarer family sa Pilipinas, pagtanggap niya ng kanyang allotment, ano ba yun? In peso or in dollars? Of course, Opo, pesos in diba? peso. Pero and- converted na from converted dollars. po, and using the actual bank rate at the time of exchange. Yan po ang sinusunod talaga. Ganun po yung naging patakaran. Opo. Kaso ang kumakalat po na balita, mali eh. Yung po ang dapat mali, sir. Dapat hindi, the Magna Carta gives Siguro the... kayo din po sa ano nyo, sa end ninyo, magpa-disseminate kayo ng information para sabihin na mali yung mga kumakalat na news. Yes. Hindi kami ganon. Ito yung ginagawa namin. Sumusunod kami kung ano nakasaad sa Magna Carta for Seafarers. Yes po, and we are actually having our own information campaign. Kasi may mga audience po kami na ini-explain namin yung mga crucial provisions sa Magna Carta po. Okay, very good. Yung kasi ang... Kulang. Yeah, may gustong sabihin? Kayo, Captain Antonio Ladera III? Yes, Mr. Chair. Si Attorney Bagilat kasi is the chairman of ALMA and I'm the president. Okay, noon pong nagde-deliberate po kami during the IRR formulation, napag-usapan po namin yan, yung allotment. Kasi po, hindi po lahat ng principal sabay-sabay po na nagre-remit sa isang agency. Merong, kunwari, let's say ngayong April, may April 1, may April 10, may April 15. But usually, we pay the seafarers at the end of the month or on the 25th of the month. Ngayon po, pag dumating po yung remittance sa bangko namin, kung ang exchange rate po niya is 59, okay po, 59, at doon po sa pag nagsweldo na po yung seafarer at ang binabayaran po namin doon sa kanila, yung kanilang, kung magkano yung kanilang dapat na bayaran na na-remit, yung kasama ho yung pinag-uusapan natin ngayon, yung allotment, yung basic, yung overtime, or fixed overtime. No, Okay. sir. So, Okay, para yun maging po clear. yung nakukuha. Yun po Hindi, yun, sir, sorry. Medyo nalito ako dun sa'yo. Halimbawa, dumating Opo. ng April 1 Yes, yung yes, sir. allotment. Opo. Sabi nyo, matatanggapin ng si Fair at the end of the month pa. Opo. So, anong exchange rate ang gagamitin mo? Okay. Yung April 1 o yung katapusan ng buwan na kung saan matatanggap ng si Fair yung kanyang sweldo? Maliwanag po yun doon sa Magna Carta po at saka doon sa IRR na ang ibibigay po na exchange rate kung kailan po dumating yung pera dito sa Pilipinas. Okay, good. Kung kailan po pinalitan, yun nga po, kung kailan pinalitan. Correct. Kasi pagdating po, yun po ang palit eh. Opo. Pero kung 59 po, nung nagpalitan, nung dumating po dito sa Pilipinas, nung nagpalitan, kung 59 yan, pagdating po na maisusweldo siya at the exchange rate sa bangko or whatever is on the papers, kung sabihin niya 60, hindi po yung 60 ang binabayaran. And now we have also
fix this one. Paano malalaman ng mga seafarers o at ng mga asawa nila na yun ang exchange rate talaga? Kasi po, alam naman po ng DMW yan na meron po kaming binibigay na pay slip po sa mga families. Ngayon po doon sa pay slip na pagkasunduan ho namin kasi na hindi naman ho lahat ng money agencies electronic. Meron pong hard copy. Pero po doon sa hard copy o doon sa electronic at the bottom of that, nakalagay po doon ang exchange rate during the time of exchange. Okay. Paano malaman ng isang seafarer kung kailan dumating yung kanyang Nandoon din pera? po sa payslip, nandoon din po sa payslip na Okay. nakalagay po kunwari April 10, exchange rate 59.70. Nandoon po 'yun. Very good. So yan ay clarified na natin ngayon kasi yun yung dalawang issues na talagang baging a lot of seafarers at nagagalaiti sila sa social media at isa ako doon sa palaging nababatikos. As a matter of fact, dapat kasama ka dapat doon na Congressman Salod. Pareho tayong kasama tayo doon sa paggawa noon. Tapos na yun, ikaw yung counterpart ko sa Congress. Yeah. Kaso ako lang binabatikos, ikaw hindi ka binabatikos. Hindi po totoo yun, Senator. Kasama ka rin. Senator, Okay. hindi po totoo yun. May mga iba po na araw-araw ako po yung content po nila. Ganun ba? Galit Buti na naman galit. akala ko, ako lang eh. Well, natutuwa po ako dahil at least na kakahilera po ako sa inyo, Senator. In that regard. But at any rate, Senator, isa pa po sa allegation po nila sa atin, kinukuha raw ng gobyerno yung pera nila. Lilinawin po natin, ni Singkong Duling walang kinukuha ang gobyerno sa kinikita ng mga seafarers po natin. Pupunta yan directly sa kanila ng buong buo. Number 2, tatandaan po nila, Senator, wala pong tax yung kanilang kinikita. Galit na galit po sila, bakit daw pinakailaman ng gobyerno yung kita po nila. Hindi po ba sila nagpapasalamat na hindi pa rin po sila tinataksan ng gobyerno? Ang role lang po nila, siguraduhin na mapondohan nila, masuportahan po nila yung pamilya po nila dito sa Pilipinas. So yun po yung punto. Ni Singkong Duling, wala pong kinukuhang gobyerno sa kinikita po ninyo. Ngayon, number 2, yung Senator, yung binabanggit po kanina, ang issue po nila doon sa exchange rate, na hindi raw po nila nakukuha ng buo, kaya nagagalit sila sa Magna Carta. May mali po silang concern. Hindi po Magna Carta ang may kasalanan po noon. Yung Magna Carta, ina-assure nga po sila na maibigay po sa kanila yung exchange rate at the time na ipinadala po yon. So kung mayroong hindi sumusunod na manning agency, hindi ang Magna Carta ang may problema. Kailangan pong nating gamitin yung Magna Carta para maibigay po sa kanila yung pinakamagandang rate base po doon sa araw na pinagpadala. So may mali po silang they're barking at the wrong tree. Mali po yung intindi po ng mga iba po dahil finifeed po sila ng mga maling impormasyon. At the same time, Senator, siguro kailangan po nating maklarify din, doon po sa 80%, kaya tinanong ko rin po si Secretary Hans kanina, paano natin kinocompute yung 80% doon sa salary, which means the basic, at the same time yung OT. Nangyayari po, it appears that some of the money agencies, kinocompute nila doon sa kabuuan, tapos yung 20% na naiwan, doon pa po tatanggalin yung mga mandatory expenses. For example, may nagpakita po kasi sa akin, kaya ito po yung nais po natin na linawin. Kaya wala talagang maiwan kasi kung 20% na lang po yung naiwan, tapos doon patatanggalin po yung kailang PhilHealth membership, SSS, and other OWA fees, and other mandatory fees, talagang maliit po yung maiwan. Kaya sinasabi po natin, Senator, magandang opportunity po ito, na kukunin po natin yung tatanggalin muna lahat yung mga mandatory expenses bago po i-compute yung 80% at maiiwan po yung 20%, not the other way around. So, with that, Mr. Chair, I suppose malinaw na po sa mga seafarers po natin ngayon na talagang may maiiwan po sa kanila. Kasi yung mga binabanggit po nila na mandatory expenditures or deductions, itanggalin na muna bago po i-compute yung 20%. Maraming salamat po, Senator. Thank you. Kasi kung minsan nagpapakalat niyan, yung mga manning agency na rin, sasabihin, isisin sa Magna Carta yan. Sinusunod na namin kung ano nasa Magna Carta. And then the seafarers, wala silang access doon sa bill mismo, they believe
kung anong pinapakalat ng mga ibang salbahing agency, manning agency. Hindi naman lahat, pero siguro merong ilan-ilan. Yung ilan-ilan na yon, yun yung mabilis kumalat ang chismis. Kasi mas papatuloy ang chismis na yung masakit eh. Kaysa yung tama eh. Hindi pinapatulan masyado. Now,